Ngayong araw nga, samahan niyo ako sa panibagong agenda ko. Sabi ko nga bawal na ang tamad kaya maga talaga ako gumigising para magtrabaho. Kaya nga palagi na din ako mag-vlog para meron ako pang-upload para mabus ako. Deliver nga ako ng graba dito sa may Taytay. Around 8 AM pa nga lang to kaya para bang ramdam ko yung kasipagan ko. Dati kasi nung bago pa ako sa trabaho to, alas 6 pa lang ng umaga gising na ako. Nasa isip ko kasi no, maaga ako para marami akong magawa. Kaya nga pagdating ng alas 8 na nagtatrabaho na ako. Kaso nga lang nitong nagtagal na ako para bang ako na yung boss. Minsan kasi pag tinatanghali na ako ng gising, tinatamad pa ako puntahan yun kaya mga alas 10 ko na pinupuntahan. Dahil kailangan natin mag-grade ngayon taon, kailangan ko maaga gumising. Kaya nga talaga sinasakto kong 8 hours yung tulog ko. Last year kasi halos bihira lang ako makatulog ng ganyan katagal na oras. Minsan nga 3 o 4 na oras lang yung tulog ko. Hindi nga healthy kaya dapat baguhin. Ako kasi pag di ko binago hindi na ako abutan ng next Pasko. Kaya nga naningil na ako dyan ng dineliver kong graba. Kaso nga lang wala pa yung boss nila sabi balik na lang daw ako. Wala namang problema sa amin na pinapabalik-balik kami. Kaso nga lang minsan yung COD nagiging terms. Yun nga yung mahirap pag nasaktahan na wala tayong pang-abono. Hindi kasi pwedeng hindi agad mabayaran yung tax dahil pinapaikot lang din nila yung pera nila. Madami na nga kaming tracking kaya madami na din kami nadideliver. Kaya nga pag di namin nababayaran yung isa medyo nangangampa kami. Hindi naman kasi porket madami kaming tracking dapat posin na kami. Kailangan din namin ng pakikisama at paghunawa. Nagtatrabaho lang din kasi sila kahit dapat talaga pag mga ganyan sitwasyon alisto kami. Kaya nga bumiyahe muna kami ng Panambak para meron kaming pang-abono. Alangan kasing masingil yung graba ngayong araw dahil alam namin aabutin na naman siya ng cut-off. Pag naabutan nga ng cut-off kinabukasan na kami nababayaran. Kaya kami na lang talaga gagawa ng parang para hindi din kami masira sa truck. Kaya nga muna kami dyan ng tubig tsaka ng tinapay. Bago nga kami pumunta sa site para nga hindi na din kami bibili mamaya tuloy-tuloy na din kami para sa biyahe. Malayo din kasi ang mga tindahan dito kaya medyo hassle. Pero hakot nga ang ginagawa namin dito kaya todo hakot kami. Hindi naman kalayuan yung pinagbabagsakan namin. Palusong nga lang yung daan kaya medyo nakakakaba. Kaya nga yung binabagsakan namin medyo risky dahil malapit sa sapa. Malalim nga kaya talagang kinakabahan din kami. Pero dahil powerful talaga ang prayer, wala talagang imposible kay God. Dahil sa pangatlong araw namin hindi niya talaga kami pinapabayaan. Kasi kaso na nga ako dyan ng mga listahan para ayusin. Gaantay pa kasi kami ng Coastal Reforma bago magkakot. Di kasi sila magkasundo ng pako kaya sabi stay ikot lang daw muna. Kaya nga habang nag-aantay kami naisipan ko na ayusin. Sulat na din ako ng number na 1 to 10 para oras na lang ilalagay ko. Yan kasi ako pag wala akong ginagawa tapos sisipag ako. Kaya nga sabi ko sa inyo bira lang ako si Pagi pag nasa mood ako. Kapit nga sa amin dyan si Foreman para ikwento sa amin yung nangyari. Rekomenda lang din kasi kami na may-ari ng bako kaya wala kami pinapanigan. Pero sadya may mga tao talaga na hindi marunong makontento kaya hanap at hanap ng butas para mas makalamang sila. Sa mga oras nga yan, hindi namin alam na medyo nag-aalanganin na yung hakot namin. Dahil nga si Foreman ay naghahanap na pala ng ibang bako at truck na. Nagigyan pala siya ng parte ng may-ari ng bako kada oras. At hindi pa siya nakontento dahil humil pa siya sa parte na paghuhuli. Dahil hindi naman kalakihan nakuha niya, nainip siya at naganap ng iba. Pero hindi naman namin siya masisisi dahil tao lang din siya at may pamangangailangan. Okay, di naman yun sa amin dahil baka hindi rin win ni Lord. Tulad nga na sinabi ko sa inyo, medyo risky talaga yung binabagsakan. Kakaapat pa nga lang kaming hakot tapos naabutan na kami ng ranch break. Lumabas pa nga kami ng village para bumili ng tanghalian. Medyo hassle nga dahil lalabas pa kami ng highway. Tapos one way pa yung daan kaya malayo talaga yung ikot. Hinilingan naming ulam dyan, iga de torta, paksiw na tilapia, tsaka chapsuy. Kami kumain sa truck, hindi na kami kumain sa loob kasi naiyan na rin kami. Baka kasi namin masyadong close yung mga tao dito. So kailangan namin mag-adjust. Sali naman kami kumain dito sa truck. So okay lang sa amin na dito kami kumain. Alauna na nga kaya balik trabaho na. Hindi tinatamad pa nga ako dyan, hindi ko alam pero iba na pakiramdam ko. Yun pala, ito na yung huling-huling namin. Nakaka-anim. Nakaka-anim na kami guys. Pang-pito na tong hakot na to. Tapos, ang balak namin maka-20 ngayong araw ulit. Plano kasi kami dyan ni Kuya Jay na maka-20 kami ngayong araw. Naman, makabawi kami sa late na oras. Pero gusto rin naman namin, hindi talaga kaya. Sobrang makulimlim guys. Ang kulimlim nga ng ulap tapos ang lamig pa ng hangin. Talagang sumakto pa dahil nakakaramdam na din kami ng katamaran. Guys, bali last na to. Last na karga na. Naka 18 ulit kami. Uwi ko nga, nabutan ko si Ina, naglilinis ng mga electric. Kaya nga, tinulungan ko na. Tapos nga, kumain na din kami ng gabi. Aga nga kami natulog kasi maaga din kami gigising ka na bukasan. Kaya na nga lang ako miga kasi parang nakalimutan na may katabi sila. Sinakot na kasi nilang dalawa yung kama. Kaya salamat sa panonood. Follow mo ko. Bye-bye.